Hi guys, samahan nyo nga pala kami mag-DIY from North Cebu to South Cebu. Tara! Nabook nga pala namin yung ticket sa AirAsia worth 2,900 each. Round trip na yon from Manila to Mactan, Cebu. 11:20 PM na nga pala kami nakarating ng Cebu. Touchdown Cebu. Simula na ng DIY. Saan tayo magsisimula? Ay, saan mo gusto mong unang puntahan? Bantayan Island o Malapascua Island? Hindi niya alam. Ano? Hindi ko naman po saan yun eh. Parehas north yun. Magno-north muna tayo. Simula na kami mag-DIY. Babaan tayo. More biyahe muna kami. Ranta SM. Si Tanong muna tayo. Siyempre kung kilala natin si Tanong, di tayo maliligaw. Hanggang 10 PM lang daw ang bus. So, puro taxi ngayon. Wala nang bus. Tataxi talaga tayo pa city. Inabot ng 200 pesos din ang taxi namin dyan from airport to SM City. Mga 20 minutes nga rin pala ang biniyahe namin dyan. So, 1 AM ang unang alis ng bus. Mag-aano muna kami. Malapascua. Mga wala pang tulog. Mga siguro 4 hours ko. 260 pesos each nga pala ang bus from SM City to Mayaport. Hindi kami makakuha ng magandang tulog dyan. Hindi nga pala maganda pag sa pinakalikod ng bus ang pwesto. 4:30 AM na nga kami nakarating ng Mayaport. Good morning. So, 3.5 yung biyahe. Pero 7 AM pa daw ang papuntang Malapascua. Pa lang. 5:30 pa lang. Wala pa masyadong tao. Sa 7 o'clock na, inatok na ako. Tapos ang init pa. Pala mag-DIY. Tagal namin nag-DIY. So ayun na yung sasakyan. 200 pesos each nga pala ang boat to Malapascua Island at may environmental fee na worth 95 pesos each. 8:40 AM na nga kami nakarating ng Malapascua Island at dyan namin nakilala si Sir Eric at tinalok kami ng room na worth 1,500 for 2 packs with aircon na yon. Pahinga muna kayo sir, sa kayo sir, mukhang Tapos sabi hindi niya matutuloy trip ngayon. Bukas na lang kayo sir, kasi ngayon, trip ngayon, 5 lang kayo katao. Siguro yan Ay, hindi kasi kung bukas dapat nakabalik na kami na ano pa kami tayo. Magabantayan pa kayo? Oo. So na agad tayo pa Kalanggaman. Mabilis ang ligo tapos diretso island hopping. 1,300 nga pala ang boat to Kalamgaman Island. Dahil konti lang kami, naging 1,500 each. At may additional 300 pesos. Hindi namin alam kung entrance fee at environmental fee yun. 1.5 hours to 2 hours nga pala ang papunta ng Kalamgaman Island. Nasaan na tayo? Kalanggaman. Kalanggaman Island. 11:30. Sulat muna. Sa Leyte. Leyte to Leyte. Kala kaya yung jets? So, mabeka? Hindi ka nga marunong. Kaya marunong. Nagsimula na nga pala kami mag-video dyan. Sabi niya drone shot daw siya habang tumatapos sa sandbar. Sabi ko, akala mo madali ah. Ayan, pagod agad siya. Bahala na siya kung anong gusto niyang emote. Basta may pang video highlight kami at marami kami pagpipili ang video. Yung video na lang gagawin niya sa'yo, parang napipilitan pa. Hindi naman siya yung mag-e-edit. Sinusundan mo ba yung green? Mm-hmm. Oo, tama na. Lumiliko kayo. Take 2. Nagbibilisan? Ba't binibilisan mo? Sa mga alaala, kahit na hamunin ka, kahit mapili
Around 4 p.m. na nga kami nakabalik ng Malapascua. Nadiligo na muna kami dyan at pundahanap na makakainan. So ngayon, maghahanap muna kami ng makakainan. Itong day 1, inabot na pala ng 8,400 for 2 packs all-in na yun. Danius Beach Resort na pala yung pangalan ng resort na tinuduyan namin. Lalagay ko nga pala sa screen ang contact number ni Sir Harry. Good morning, second day. Pabalik na kami ng Maya Port. Sunod namin ay Hagnaya Port papuntang Bantayan. Hindi na kami masyado nakabidyo kagabi kasi pagod na pagod na. After an hour, nakabalik na kami ng Maya Port. Coffee is life talaga siya bago magbiyahe. Post nyo na lang guys, andyan pala yung presyo at may terminal fee at kung anong oras lang ang biyahe. So, 40 minutes ang habal namin. Magkano 300 isa. Sa Kawit Port kami. Pero malayo pa daw kasi yung Hagnaya Port dapat. Mas mura daw dito kaysa doon. Hanap muna kami ng kakainan dahil gutom na kami. Two minutes before 12 noon na kami nakarating ng Bantayan Island. Grabe, ang ganda ng port ng Bantayan Island. Walang filter yan. 3 minutes bago mag 1 p.m. Naligo lang kami saglit. Katawan lang ako. Hindi na ako nagpalit ng damit kasi wala pang picture. Magtutour na kami. Land tour lang. Hindi kami mag-island hopping. First stop namin ay Oboob Mangrove. So dahil di kami marunong magmotor, tricycle yung kinuha namin. Medyo pricing nga lang, 800. Pag motor kasi marunong kayo, 300 lang. Isang araw na yon. So, pag pupunta kayo na Bantayan, mas maganda, marunong kayong magmotor. Siya nga pala, 75 beach nga pala ang entrance fee dito sa Oboob Mangrove. Oh, bawal si Gracia dito. Nagustuhan ko talaga yung mangrove tunnel kasi bukod sa maganda yung view, may pa-sunlight effect pa yung background. Pero parang may crocodile or anaconda dyan. Cherries? O, diba? Travel is life. Pag nga pala kayo makapunta ng Sandira Beach, matadaanan niyo yung bako-bako, malubak na daan. Second stop, Sandira Beach. Dito, lapit ka. Ikot. 70 each nga pala ang entrance fee dito sa Sandira Beach. For the video and picture lang kami dyan, di kami naligo. Ang init eh. Next stop, the ruin. No entrance fee na pala dito. Third stop, Ruin. Ruin talaga siya. Parang sa Cebu. Cebu nga. Pero sa city. Sa city yun, di ba? Oslob. Fourth stop, Ano? Octong Cave. Ganda naman yun. Ang entrance fee nga pala dito ay 225 sa Ogtong Cave. Kung nabook kayo ng room sa Santa Fe Beach Club, free entrance fee na dito. Ito nga pala yung Ogtong Cave. Dalawa sana yung kaso yung isa parang hindi na nila inayos. Puro bangka na tinambakan. Malambot pala ito. Andito kami sa Octong Cave na resort. mag-snacks muna kami. Snacks, merienda. Sige, patong mo. Ang ganda dito. Nabubulol pa. May ano sila, beach. Ay, beach. May pool. Hindi ko ma-zoom.
Fifth stop, Kota Beach. Kota Lapit lang Beach. pala sa ano. Kota Beach, Kota Beach. Nakakota na kami. Malapit na pala Ito yung sa aming, sandbar. ano, pinagsistayan. May sandbar Oh, din katabi lang talaga ng resort natin. Ayun pala. Pero mas malaki dun. Ah. Sabi ko tumakbo sa sandbar, sa gilid ba naman tumakbo? O kaya yun? Dahil day tour na kami sa Bantayan Island, bumalik na agad kami at naligo para habulin ang last trip pabalik ng Hadnaya Port para mag-South Cebu naman kami. Worth 300 pesos each na pala pabalik ng Hadnaya Port at may 20 pesos terminal fee. Sa Shepanyang Beach Resort na pala ang pinagstayan namin sa Bantayan Island at total of 6,700 for 2 packs ang nagastos namin sa day 2. 2 a.m. na. Ito kami nakastay sa Laguno. Napuyatan na. Kailangan na muna namin matulog dahil kailang hours tayo ng biyahe. From siguro 5:30 kasi alis from from Bantayan, tapos Derecho City, tapos City to South. Matutulog at papahinga muna kami. After breakfast, 10:30 na kami nag-start magsimula mag-canyoneering. Gusto ko sana mag-zipline kaso nung nakita ko ng personal parang natapot din ako bigla. Dahil di kami nag-zipline, walkathon kami dyan mga 30 minutes. Naririnig ko na dyan yung mga nagsisigawan na tumatalon. Tatawa ko dyan, nagbibilang pa na si Kuya, tumalo na agad ako. Mamadali yan. Na-miss ako sa banda ng Kawasan, diba? Ang ganda, ang kinis. Yung super weight kami, ang tagal tumalo ni ate. Sabi ko, ako na muna, te. Na-prank pa nga. For dagapang kami dyan, baka bigla kaming madulas. Alam mo na, delikado. Kapag kumabot na kayo dito sa kainan, nakakatalahati na kayo sa canyoneering. Ito lang yung pinakamatasan na talunan ko kasi yung iba daw bawal na daw. Sarado na. Kung pabebe ka, bawal ka dito kasi marami pang tatalon. Naalala ko yung sa Siargao, yung hagupan ko, gatong-gato rin yung kulay ng tubig doon. Ang ganda ng linaw. Dito na yung part na pwede kang tumalon kaso hindi na daw pwede. Sayang. Ito pa na may nahabang ko. Uhaw yan. Ay, uminom pa ng tubig. Yeah, 1, 2, 3, swing! 360 pharmacy. Ang lamig na tubig dito sa mini waterfalls. Aliw! Pagod na yan at busog na sa tubig kakainom. Okay, ready, 1, Ako lang yung for the 2, 3. swing, yung isa takot ayaw eh. Dito lang tayo dati. May hahaba. .30 na kami natapos dyan. Pabalik na kami. Pagod-pagod na eh.
May peppery donut sila. Cherries, babayaran nyo yan. Ang ganda ng shot, no? For the emote. For the pitas si Kuya Senbert, ito pala yung ginawa niya. Grasshopper, ang galing, di ba? Habang naglalunch kami, ito nga pala yung pangalan ng dalawang tour guide namin. Hanapin niyo sila sa Cap Pedro Canyoneering. Ayan, very accommodating silang dalawa at maganda yung mga shots namin. 5:30 na ng hapon, maghahanap na kami ng makakainan. Early dinner. Dinner na lang. Siguradong pagbalik natin, pagod na tayo. Bukas na natin alamin or mamaya kung saan tayo bukas sa birthday mo. Siya nga pala 2,000k each ang canyoneering, 1k sa room at 300 each sa boarding type na room. At total of 8,400 ang nagastos namin sa day 3. Kasama na yung from North to South Cebu. Day 4 almusal sa walang kasawaan Jollibee. Fourth day, sa kami mag-breakfast. Tayo, sardines runs, tsaka Sardine turtle oil, tsaka coral slaw. Start kami ng snorkel dyan. O diba walang palit-palit ng rash guard. Siyempre nagpalit din ng short tsaka brief. Si Kuya nakapula yan pala ang tour guide namin. Nakalimutan namin kunin yung name at tsaka yung number niya. O diba nagpatulak pa para lang umilalim. Mahirap kasi umilalim sa dagat eh. It's a sign na para mag-aral mag-pre-dive para hindi tayo nahihirapan umilalim. Grabe, ang daming sardines oh. Benda tignan. Video daw sabi ni Kuya kahit napipilit na ako after ko makakita ng walo-walo snake. So magla-lunch na kami. What's this? Pork curry. Pork curry. Sa'yo, Chicken sinigang. kain na muna tayo. Video ko sa sardines lunch. Hindi pala na video yan. Picture yung nagawa. Hindi pa naman yung inaabangan ko. So, kahit pa paano na-experience naman. Sa next na lang. Next balik or sa ibang lugar na pwede mag-pre-dive. Kaya dapat mag-aral tayo mag-pre-dive. Kain na muna ka. 3,200 na gastos namin sa day 4. Sa time check, 5:42 na ng hapon. Kasi mamaya, pabalik na kami ng city. Kasi ang last daw na bus na dumadaan dito mga 7 or 8 p.m. So meron pala akong mas na-picturean na oras ng Agnaya Port. Hindi siya tulad sa sa Kawit Port na 6:30, 10:30 at saka 2:30 p.m. Sa Agnaya Port naman, pinakamaaga nila 1 a.m. to Santa Fe sa Bantayan. 1 a.m. every 2 hours. 1 a.m. pinakalas nila 5:30 p.m. Tapos kung sa Maya Port naman, papunta ng Malapascua, medyo late, 7 a.m. pa. Eh nung inuna namin yung pinakamalayo from city, yung Malapascua. So, umalis kami, nakasakay kami doon sa SM City ng bus ng 1 a.m. Tapos nakarating kami mga 4:30. So, parang 3.5 yun hours. 3 to 4 hours. So, naghintay pa kami hanggang 7. Mas maganda kung mag 2 days kayo sa Malapascua. Kasi, hindi kakayanin ng oras kung isang araw lang. Kasi, yung last boat is parang 3:30. Eh kung magkakalanggaman kayo sa Malapascua, hindi kakayanin kasi 2 hours yung boat papunta doon. Kaya mas maganda, pag dating nyo ng Malapascua, yun ang magandang puntahan ng Kalanggaman Island. Tapos, mag-overnight kayo doon. Hintayin nyo uli mag 7 a.m. para pabalik ng Maya Port. Advice ko nga lang pala, kung gabi ang dating nyo ng Cebu, mas maganda kung magbantayan Highland muna kayo kaysa Malapascua dahil late ang unang boat sa Malapascua 7 a.m. So change venue.
Dahil sumakit yun dyan. Chef Panyang Beach Resort. Ang nakuha namin yung room 1.8K for 2 packs. So dapat pas kami papuntang south, biglang may kausap sa akin. Magugulat kami mga nanghihinto sa'yo. Saan ka pupunta? Oo. Nabudol agad kami dahil wala pa kami Dito masyadong ka sa pahinga. Napasakay kami ng van. Alog-alog kami doon. Tapos, buti na lang na dapat sa bababaan pa namin is Badian. Eh, dahil nasa bual-bual na kami at may napanood ako sa TikTok na malapit sa Jollibee, itong Laguno. Pero ang room dito is 1K for 2 pack with aircon na yon. Tsaka Solo room yun. Pero kung gusto mo ng For shared 2 packs. rooms na parang board type, boarding type, 300 per head. Tapos, yun nga, dahil malapit lang din sa Jollibee dito, kung wala kayong mapili kayo sa pagkain, Jollibee lang talaga. Meron din naman McDo, medyo malayo-layo pa, pero dito pa rin sa Mualbuan. Tapos, dito rin namin kinuha yung tour namin ng Canyoneering sa Laguno. 2K each. Maganda naman, masaya. Medyo, eto, nalunod-lunod pa eh. May mga talon na pwede ka mag-skip. Pero yung pinakaunang talon is kailangan mo talaga siyang wala akong choice. Marunong ka lang din huminga ng malalim pagtalon. Hindi ka maghahabol sa hininga. Yung video mo. Tapos ang sa amin, accommodate muna sa Canyoneering. Ka Petro Canyoneering yung nag-assist sa amin. Kala Scentbird at saka Neck Gel. Sila yung very accommodating, super picture at video. Maganda yung mga kuha namin. Mga hindi namin expect na may mga sobra-sobrang video, picture, maganda. Medyo nasad lang ako kanina sa Sardines. Sardines Run. Dahil di naman tayo marunong mag-free dive or sumisid. Hindi ako marunong mag-equalizer. Pumasok yung tubig sa tenga ko. Paahon na ako na hilo-hilo talaga ako. Ang masama pa, hindi DJ nagawa picture. Kung ano pa naman yung gusto kong mangyari. Baka yun na yung sign na para mag-aral mag-free dive. Para sa sunod, only shot, only video, ganyan. Para hindi tayo puro sa tabi lang ng beach, puro picture, ganyan. Masaya yung kanina, hindi ako masyado na natakot lang talaga ako doon sa hindi marunong mag-equalizer. Tsaka yung isa pa, yung walo-walo. Katabi niya na kanina, hindi niya alam kung ano yun. Mag-threaten lang daw sila manunod. So, ayun. That's Tayo na lang our kami 4 mamaya. days. That's our 4 days run here in Cebu. North and South. Maya pabalik na kami ng city, papunta ng airport. Ang DIY namin. Masaya naman. Seven. Happy. Walang tinaw. Halos 1 week. Walang tinopa. At shoutout nga para sa mga kagastadora namin. Sana next time matuloy na tayo ulit na kompleto. Sa uulitin. Bye. Bye. Sa Manila na tayo. Touchdown reality. Sa reality na ulit tayo.